mini-maintain natin. Nabanggit ko dati is 1 meter, di ba? Yung ating water depth. Kapag bababa yan, because yung ating soil is hindi siya in good quality, maapektuhan yung growth ng ating mga isda. So, dapat tinitingnan din ang soil quality ng area. Okay, yung topography. Leveling costs vary according to the topography of the area. Leveling reduces production costs by shortening drying time and lessening the cost and pest treatment. Ano ba yung topography na tinutukoy? Ang topography is yung area nyo is elevated. Ibig sabihin, nasa medyo mabundok siya pero ang sa baba niya is tubig or dagat. So, magagastos pa tayo for leveling yan, ipapalevel kasi yan. Dapat pantay. Hindi siya dapat slanting, hindi siya elevated yung kanyang area. Kaya, kung titingin tayo ng area, dapat hindi siya masyadong magastos kung i-level na natin. No? Or kung makita kayo, dapat level na siya or straight na yung kanyang lupa or yung kanyang pan bottom. No? Para hindi na tayo gagastos pa ng pagpa-level dyan sa area na yan. So, dapat i-consider natin yung tinatawag na topography. Now, yung vegetation. So, ano ba yung vegetation na tinatawag? The density and size of the cover plants. Yung mga plants na present doon sa area. Kasi, high plant density increases cost and larger plants also increases the cost of clearing the area. Kasi kapag marami ang vegetation dyan, halimbawa mga puno, no? Or mga grasses, gagastos pa tayo pagpa-clearing dyan sa ating area. Kaya dapat yung ating vegetation is hindi masyadong madamo o hindi masyadong mapuno. Ngayon, meron tayong tinatawag na mangrove or yung ating bakawan. Tandaan natin, kapag yung ating pili na area is nasa bakawan na area or mangrove area, tandaan natin hindi pwedeng putulin yung ating mangrove area. Bawal yan. No? Mayroong batas na nagka-cover dyan. So, pwede tayong kasuhan, pwede tayong ma-penalize. No? Magbabayad tayo kapag meron tayong nasira na mga bakawan or mga mangrove. So, as much as possible, hahanap tayo ng area na lesser yung mangrove area or yung mga puno or mga damo na present dyan. Okay? Flood and hydrological characteristics. Ano ba yung flood and hydrological characteristics? So, sa madaling salita, yun bang baha? Baka yung area mo is bahain, no? Prone siya sa flood kasi nasa malapit sa bundok, prone siya sa landslide if ever na magbaha. So dapat tingnan natin yung data about sa ating flood and hydrological characteristics ng area, no? Kasi pag hindi natin yan naagapan, nag-put up tayo tapos hindi natin tinignan yung flood and hydrological characteristics at magkakaroon ng bagyo, automatic madadamage yung ating area, yung ating fish pond. So, meron naman tayong remedy kapag mangyari yan. Pwede tayong maglagay ng yung seawall. Diba? Pwede rin maglagay tayo, i-elevate natin yung dike ng ating fish pond ng 1 to 2 meters higher doon sa baha na possible na pupunta doon yung mga tubig, baha. Or, pwede rin na maglalagay tayo ng kanal, diversionary canal, na doon dadaan yung tubig papunta sa dagat at hindi directly pupunta doon sa iyong fish pond. So, yun ang ating pwedeng remedy doon. Okay? Accessibility of transportation. Of course, di ba dapat accessible? Dapat malapit ang daanan. Or kung yung area mo is malayo, dapat maglalagay ka ng daanan papunta doon sa main road, doon sa papuntang highway, kasi papaano dadaan yung iyong for example, kukuha ka ng feeds, papaano dadaan kung walang daanan? Pag-harvest ka na, papaano mo i-deliver yung iyong mga isda kung walang maayos na daanan? Kaya dapat magkakaroon
ng accessible transportation area doon sa iyong fund na napili. Size of the area. Sabi dyan, a larger area requires more capital for development, production, and maintenance. So, mas malaki yung area daw, ibig sabihin, mas malaki yung capital na i-invest mo. Kasi maglilinis ka pa, i-develop mo pa yung area, pero ang balik din naman is malaki kasi malaki ang income. Malaki ang pwede mong i-stock doon sa area mo na yon. So, dapat i-consider natin ang larger area. Okay? And last is far from urban areas. So, malayo siya sa mga area na prone sa population, and also we need to have an area na magkakaroon siya ng hindi masyadong maraming tao, no? Kasi kapag maraming tao yung kanyang area is prone siya sa pollution. Yung mga dumi from the houses, possible na pupunta doon sa yung area. At yung mga factory na present doon sa napili mong area, it will cause health hazard doon sa ating mga isda or sa ating mga cultured species. Kaya, as much as possible, malayo siya sa mga urban areas, malayo siya sa mga sources of pollution, sources of yung mararaming tao, para yung ating cultured species is hindi siya maapektuhan and mag-succeed yung ating culture operation later on. So these are and last is security and safety. Of course, dapat secure yung area mo. Kapag sinabing security and safety, andyan na yung mga dapat meron kang mga gwardiya na ilalagay o di kaya malapit sa mga pulis, no? Kasi hindi mo alam na baka possible may mga poacher o magnanakaw na papasok dyan sa iyong area. So dapat ma-prevent natin yan through maglalagay tayo ng mga security guard or any na magbabantay sa iyong area. Para of course safe din para doon sa tao, sa mga tao mismo na nagtatrabaho, at hindi malulugi yung inyong fish pond kasi sometimes meron ding mga area na may humihingi ng mga isda, no? So wala tayong magagawa kapag wala tayong security doon. It will also be risky para sa ating na part. So dapat secure and safe yung ating pipiliin na pond site. So that's it. So i-familiarize ninyo yung mga criteria in selecting pond site na yon, and also yung mga suitable pond site, ano ba yung definition noon, para later on kapag magsagawa tayo ng institutional assessment or magte-test or mag-exam ako sa inyo, is masasagot ninyo yung mga katanungan ko. Okay? So that's it.